Magandang araw po. Ang video ko po ngayon ay tungkol po sa kung ang CR po, ang nakapangalan po sa CR ay patay na. Yan po, kung nakapangalan sa CR ay patay na. So kung kayo po ay makabili ng sasakyan o nagbebenta ng sasakyan, so ano po ang mga kailangan yung papeles, tapos ano po ang mga kailangan yung gawin. So ang kailangan nyo lang po pong papeles dito ay yung siyempre po yung original ORCR, tapos po sunod yung extrajudicial settlement po. Yan po yung kung tagapagmana po ay dalawa o higit pa, so yun po yung extrajudicial settlement. Tapos kung ang tagapagmana naman po ay nag-iisa lang, ang ipapagawa niyo po sa abogado ay yung affidavit of sole adjudication. Ayan, para sa isa lang po yan na tagapagmana. So yun lang po, original ORCR, extrajudicial settlement pag dalawa o higit pa yung tagapagmana. Tapos yung isa, pag isa lang tagapagmana, papagawa kayo sa abogado ng affidavit of sole adjudication. Tapos yung pangatlo po, yung pinakahuli ng kailangan yung papeles dyan, yung publication po. Yan, publication po, yun po yung sa dyaryo. Ipapapublish nyo po siya sa dyaryo ng 3 consecutive weeks po. So magpunta po kayo dyan kung saan po yung local na newspaper dyan sa inyo. Tapos ipapapublish nyo po yan. Yung ipapapublish nyo po yung kung ano po yung nakasulat sa extrajudicial settlement or dun sa sole adjudication. So yun, maghihintay po kayo ng kasi 3 consecutive weeks. So sa pangatlong linggo, pag nakuha nyo na po yung papel ay yung dyaryo, so yun na po. So kompleto na yung papeles nyo, yung ORCR, yung extrajudicial settlement or sole adjudication, tapos po yung dyaryo kung saan po nakapublish itong yan po. So bakit po ba kailangan pa yung ipapublish ito po, yung kung may nakuha kayong sasakyan o may bebenta kayong sasakyan, kung nakapangalan po sa CR, patay na. So yun lang po, gusto lang pong ipaalam na yan, ipapublish sa dyaryo. Gusto lang ipaalam na si ganito po, patay na, ito po yung mga tagapagmana niya. So iniiwasan lang po na yun, kung mayroon pong iba pang pamilya, iniiwasan lang po sa habang pinoproseso pa yung papel, so malalaman na kagad, hindi kung kailan po na transfer na dun sa tagapagmana at saka may lalabas na may mga magrereklamo na ibang pamilya pala yung nakapangalan sa CR. So maganda simula pa lang ipapublish. So kung wala naman ng reklamo, so yun na, pwede na humailipat sa tagapagmana itong kung sino man po yung papangalan dyan sa CR na patay na po. So after po nun, pag kompleto na ipapeles nyo, yung original ORCR, yung extrajudicial settlement or sole adjudication, tapos yung pangatlo yung dyaryo, so yun na, dalhin nyo na po siya sa yung proseso na po, sa parang proseso sa transfer of ownership din po yan. Yung magpupunta kayo sa crime lab, sa HPG, yan, magbabayad kayo sa land bank. So yun na po yun, step by step ng procedure. So yun lang po ang ko ngayon, yung topic tungkol sa CR po, kung yung nakapangalan ay patay na. So yun lang po ang mga papeles na kailangan ninyo, yung ORCR, extrajudicial settlement pag dalawa or higit pa yung tagapagmana, at ang pangatlo po yung dyaryo publication. So yung tungkol po sa dyaryo, sa publication,
ang ano ko po dyan kung magkano ay dati po kaya nagpa-publish na ako, nasa 2,500 lang po yung pagpa-publish. Ewan ko po ngayon kung magkano na. So yun lang po yan. So magkaroon lang kayo na idea kung magkano. So yun, yun lang po. Pero kung sa tingin nyo, ito po, ano lang sa atin lang to ha. Kung sa tingin nyo wala naman po magre-reklamo, nyari sa pamilya nyo, sa hindi inaasahan, kung ano nakapangalan dyan ay namatay, father o asawa, kung sa tingin nyo kung wala namang magre-reklamo, eh hindi na po siya kailangan na ipapublish o kaya magpagawa ng extrajudicial settlement. Yun lang po sikreto lang po natin. Mapapadali po iyan sa paglipat sa kapamilya o kung sakali man kung kayo ibebenta nyo sa ibang tao, kung hindi nyo na maipapaalam na na patay na itong nakapangalan nyo na CR, pwede naman po kung wala naman magreklamo siguro sa pamilya. Ang gagawin nyo lang po dyan siyempre yung original ORCR, gagawa kayong deed of sale. So ang deed of sale dyan, yung nakapangalan, ibebendor nyo po siya kung sino yung nakapangalan. Tapos gayahin nyo na lang po yung pirma kung sino man po yung nakapangalan dyan. Gayahin nyo na lang po yung pirma. Tapos kung mayroon po kayong ID nya, sino yung nakapangalan dyan, CR, i-attach nyo na lang po dun sa yun ORCR, deed of sale po. Tapos gayahin nyo na lang po yung pirma kung wala naman po siguro magre-reklamo na. Gayahin nyo lang po yung pirma kung sino may nakapangalan dyan sa CR. Tapos mag-provide na lang kayo ng ID nya. Tapos yun, pwede nyo siyang ibenta yung sasakyan o i-transfer kung sino man yung mapaglilipatan ng bagong sasakyan. So yun, hindi lang ipapaalam natin na patay na yung nakapangalan sa CR, pero kung ita-transfer lang naman ito dun sa pamilya, wala namang problema, pwede naman gayahin na lang yung pirma nung nakapangalan sa CR na patay na. So yun lang po pero kung doon lang po sa kung walang magrereklamo yan. Pero kung sundin nyo talaga yung proseso, yun, dadaan pa sa yan, yung papagawa ng extrajudicial settlement, sole adjudication, tapos ipapapublish nyo pa sa dyaryo. Pero kung wala naman pong problema, kung pamilya rin naman, kung anak, kung asawa, sa tingin nyo wala naman maghahabol, pwede nyo naman pong i-diretso na sa inyo. Gawa kayo deed of sale nya, gayahin nyo yung pirma nya, provide kayo ng ID nya, tapos i-transfer na kung sino po yung paglilipatan na bago. So yun lang po para sa ngayon. Sana po may nakuha kayong impormasyon, at sa susunod po may i-discuss naman po ng iba. So yun po, kung nagustuhan niyo po yung aking video, huwag na pong kalimutan mag-subscribe, mag-like. So sige po, sa susunod po ulit. Maraming salamat.